iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, and 17 Pro Max. Well, dami units pa lang to. Hindi naman tayo anak ng corruptor. And hindi pa rin naman talaga nilo-launch, pero meron na rin tayong mga leaks, mga specs na ina-expect. So hindi to full review video para lang klaro tayo. Tech chismisan lang muna itong gagawin natin ngayon. So tawagin nyo akong Maritech, ang Marites ng corny. Charge na lang tayo, Ugreen. So may bagong products ulit ang Ugreen ngayon na bagay sa paparating na iPhone 17 series. Una muna itong Ugreen MagFlow Magnetic 10,000 mAh power bank. Supported dito ang Qi 2 wireless charging, so hanggang 25 watts of wireless charging yung kaya sa iPhone 16 series. 16 Pro Max, 50% dyan in 30 minutes. And most probably perfect din yan sa iPhone 17 series kapag nga lumabas na. Kung nagmamadali ka talaga, pwede rin ng wired charging since meron din tong built-in Type-C cable na nagdo-double na rin as a carry strap. Panalo rin na pwede kang mag-charge ng 3 devices ng sabay-sabay, isang wireless at 2 wired. Malakas yung magnet, may real-time battery display, compact at madaling dalhin, and compatible din sa maraming devices. Ito naman yung Ugreen MagFlow 2-in-1 magnetic wireless charger. Qi 2 certified din yan with up to 25 watts na wireless charging. Tulad sa power bank natin kanina, hanggang 3 devices din ang pwede ng sabay-sabay. Sakto yan kung meron kang AirPods at Apple Watch. Pwede mo ring i-fold kung ita-travel mo. And syempre, andyan pa rin yung layers of protection ng mga Ugreen charging products. Link sa comment section para sa mga interesado at maraming salamat ulit sa Ugreen sa pag-sponsor ng video na to. Okay, so unahin na natin tong base iPhone 17. Mabilis lang to kasi hindi naman ganong karami yung upgrades. Kung makikita nyo dito, same design lang din naman sa last year, which is understandable naman since kakabago lang din naman nila ng design sa iPhone 16. Possible colors ngayon ay white, black, tapos light blue, green at purple. Yung screen size natin dyan mas malaki, 6.1 inches yung sa iPhone 16 and magiging 6.3 inches na daw dito sa iPhone 17. Bali-balita, ito yung matinding balita. Chismis pa lang pala, sorry. 120Hz na rin daw para sa base iPhone 17 model and siguro naman, oras na nga para mag 120Hz na rin sila dito. But honestly, hindi ako gaanong umaasa sa Apple. At mas maigi rin na huwag nyo na ring asahan para kung totoo man, di thank you, ang saya. Pero kung hindi totoo, okay lang din. Hindi na masakit. Sa performance naman, expected na natin yung bagong A19 chip. Most probably, mas malakas, mas power efficient, and for sure, ibibida rin nila dyan yung AI. 8GB lang ulit yung memory, so yung Pro version ang merong upgrade dyan. Yung selfie camera, gagawin nilang 24 megapixel sa buong iPhone 17 lineup. Tapos para sa mga nag-aabang ng iPhone 17 Plus, dahil sa mas malaking screen at mas makunat na battery, unfortunately, wala daw 17 Plus ngayon at ang papalit dito ay ang iPhone 17 Air. Sa iPhone 17 Air naman, sa mga hindi pa nakakaalam, ito yung pinakamanipis na iPhone na ilalabas na rin sa mga susunod na araw. 5.5mm lang yung nipis at ito siya kumpara sa iPhone 16 Pro Max, 17 Pro Max, and iPhone 17. Sobrang nipis to the point na medyo nakakatakot na pag naupuan mo tapos medyo mataba. Medyo may timbang ka. Siyempre, ina-expect ko na may mga suporta at gagawing pampatibay ang Apple dito, lalo na 1, hindi naman mura tong phone, and 2, siguro naman natuto na sila sa pagkukulang nila sa iPhone 6 Plus. Sa ngayon, balita na hybrid daw ng aluminum at titanium yung frame na gagawing pang suporta dito at ang inaasahan nating kulay ay light blue, light gold, black, tsaka etong ang kulay puti. Pagdating naman sa display, makikita natin dito na naka-dynamic island na rin. 6.6 inches yung screen size. And sabi ko nga kanina, eto rin daw yung nababalitang ipapalit nila sa iPhone 17 Plus. Wala daw kasing 17 Plus na release ngayon. Actually, kahit dun sa kinuwanan ko ng dummy units, wala rin. So yung screen size natin dito ay nasa pagitan ng base iPhone 17 and iPhone 17 Pro Max. May mga leaks din na nagsasabing naka-promotion na to at up to 120Hz yung screen refresh rate. Good news yan kung sakali, pero knowing Apple, hindi ako masyadong umaasa dito. Sana nga totoo kasi sa Android halos wala ka nang makikitang naka 60Hz ngayon. Kahit nga sa less than 5K na price may mga naka 120 or 90Hz refresh rate na. So kahit na Apple fan ka pa, hindi na rin para i-defend pa. Sa chipset naman, may mga nagsasabi ng A19 yung gamit at may mga nagsasabi rin na trimmed version ng A19 Pro. Bale, same chipset na daw sa Pro and Pro Max pero posibleng bawas yung CPU and GPU cores. Kung ako yung tatanungin,
A19 is most probably enough na para sa ganitong klase ng phone since hindi rin naman to pang power users. Hindi ko to nakikita bilang phone for gaming or para sa mga mabibigat na applications like video editing dahil nga sobrang nipis lang, so sobrang limited lang din yung space nila para sa magandang cooling system and also battery life. Mamaya, babalikan natin yung battery. Sa camera muna tayo. Tulad ng makikita nyo dito, isang camera lang yung meron. So, wala tayong ultra-wide, walang dedicated telephoto, but for sure, ima-market to ng Apple bilang all-in-one camera system. Wow! Matic na rin naman yan. Selfie cam, again, balita nga na magiging 24 megapixels na sa buong iPhone 17 lineup. So, ang main concern ko na lang dito, tulad lang din ng karamihan sa atin, ay yung battery life. 2,800 mAh lang kasi yung rumored na battery capacity, and sa panahon ngayon, medyo nakakatakot to kasi hindi malabong kapusin yung karamihan sa atin. Well, of course, may mga optimizations and power efficiency silang ibibida sa atin for sure. Like for example, yung bagong Apple C1 chip. Meron din daw bagong Bluetooth and Wi-Fi chip na gagamitin ng Apple na mas power efficient. Sana hindi totoo na 2,800 mAh nga lang kasi may mga phones na rin naman tayong nakikita ngayon na sobrang slim pero malalaking battery capacity pa rin. For example nga, itong Infinix Hot 60 Pro Plus, 5.9mm lang pero 5,160 mAh pa rin yung battery. And take note, wala pang 10,000 pesos tong phone na to. So sana may magandang battery technology na gamitin ng Apple para dito. Kasi tingin ko, maraming mangangayaw kung sasabihin mo na 2,800 mAh nga lang. Brother, what's that, brother? Well, of course, marami pa ring bibili kasi nga Apple yan. Tapos kakaiba pa kasi nga sobrang nipis. Pero kapag nilabas na yung mga reviews at sinabi nga nila or kinonfirm nila na mabilis ngang malobat, tingin ko magiging alanganin tong model na to. At eto, personal ko lang naman, okay na ako sa nipis ng mga phones ngayon. Ang kailangan ko, mas makunat na battery. I mean, eto, 16 Pro Max, okay na ako sa form factor nito. Ang kailangan ko, instead of 4,600 mAh plus, yung battery dito, gawin nating 6,000 mAh. Hindi ko kailangan ng mas manipis na phone, lalong-lalo na kung mako-compromise pa yung battery, at sa kaso natin dito, pati na rin yung camera. So, abangan natin to, abangan natin yung final spec sa mismong launch. Gagawa rin ako ng reaction video para doon. Ibabalita ko sa inyo yung mga in-announce nila sa event. So, subscribe para hindi mo yan ma-miss out. And, syempre, bibili na rin ako ng 17 Air para masubukan ko talaga sa aktual na paggamit. Pero eto na nga, eto na yung mas inaabangan ng mga interesadong bumili ng iPhones, iPhone 17 Pro and iPhone 17 Pro Max. Una muna, pagdating sa design, pinakamapapansin dito na ginawa na nilang bar style yung pinaglalagyan ng camera. In-extend nila and nilayo nila yung LiDAR, flash, and microphone. And honestly, ang unang pumasok sa isip ko nung nakita ko yung ganitong design ay Poco. Poco X4 yata yung unang nakitaan ko ng ganitong camera bar. Hindi sila parehong-pareho, pero hawig. Yung presyo lang ang walang pagkakahawig sigurado. Tsaka may panahon din kasi na naging tatak ng Poco yung ganitong klase ng camera design. So yun yung pumapasok sa isip ko. Available colors na inaasahan natin ay black, white, gray, blue, tsaka orange. Itong blue at orange, mukhang may pahiwatig na rin ng Apple sa iPhone 17 launch event invite nila. Para kasi siyang thermal image ng Apple logo, parang heat map. May parts na blue, may parts na orange at red. So match din siya sa rumored na blue and orange na colors natin dito. And also mukhang pahiwatig din yan for a better cooling system since nababalita rin na maglalagay sila ng mas magandang vapor chamber cooling technology lalo na sa Pro Max na mas malaki. Now, medyo marami rin yung leaks na nagsasabi na unified metal chassis design yung gagawin nila ngayon. So, hindi na daw glass yung likod. Aluminum yung gagawin nila parang sa mga tablets natin. Tapos, meron silang cutout sa gitna at gagawin nila yung glass para naman sa wireless charging. Also, reverse wireless charging magkakaroon na rin dito which is perfect para i-charge yung mga AirPods natin. Sobrang tagal nang meron ito sa Android pero honestly, hindi ko naman talaga nagagamit. So, baka maging pangyabang lang to sa tropa. Pre, tignan mo to. Reverse wireless charging. Wow! Hindi na rin daw titanium ang gagamitin ng Apple, aluminum na lang din para sa frame na medyo magpapaisip din sa atin kasi grabe yung pagmamarket nila sa titanium nung una nila yung ginamit sa iPhone 15 Pro. Para naman sa display, same screen size pa rin tayo sa parehong 17 Pro and 17 Pro Max, 6.3 and 6.9 inches pa rin. Pero this time,
anti-reflective display na rin daw yung gagawin nila. Tulad nung sa Corning Gorilla Glass Armor na una nating nakita sa S24 Ultra. Para lang may idea kayo, ito yung S24 Ultra versus iPhone 16 Pro Max pag may liwanag. Sa mga previous videos ko about S24 Ultra and S25 Ultra, binabanggit ko doon na magandang feature to, pero baliwala lang din kapag gumamit na tayo ng tempered glass or screen protector. Kung hindi ka naglalagay ng ganon, bakit? Kung hindi ka naglalagay ng screen protector, yan, may enjoy mo yung feature na yan. Pero karamihan naman sa atin naglalagay din, so hindi siya big deal para sa akin. Mas makapal na nga rin pala itong 17 Pro and Pro Max ngayon kumpara sa 16 Pro. Maraming posibleng dahilan para dyan and pinag-usapan na rin natin yung iba kanina. At isang posibleng rason pa ay yung mas malaking battery capacity. 5,000 mAh yung rumored battery capacity ng iPhone 17 Pro Max ngayon. 4,685 mAh itong sa 16 Pro Max, by the way. And eto, real talk lang, sobrang solid ng battery nitong 16 Pro Max. Actually, nililimit ko lang yung charging nito sa 80% kasi sapat na yon para sa isang buong araw ko. Pag may mga lakad lang ako, yan, sinasagad ko ng 100% para sure. At most of the time, limited lang sa 80%. Kaya kung makikita nyo rin dito sa battery health ng phone ko, after 9 months, nasa 100% pa rin yung maximum battery capacity. Though para lang din klaro, on and off lang din naman yung paggamit ko dito since nagtetest nga rin ako ng ibang mga phones. So ang point ko lang, yes, mas okay sana kung magsisilicon carbon battery na rin sila with 6,000 mAh battery tulad sa ibang mga flagships ng mga Chinese brands. Pero hindi para asahan yung ganyan kasi may diskarte ang Apple na O sige, kayo muna yung gumamit ng bagong technology Pag proven and tested na, gagamitin na rin namin. Pero seryoso, maganda-gandang upgrade na rin naman yung 5,000 mAh dahil nga solid na rin yung nakita kong battery life sa 16 Pro Max ngayon na may 4,600 plus lang. Sa performance naman, wala masyadong balita but expect na natin yung A19 Pro chip na syempre mas better kumpara sa A18 Pro na gamit natin ngayon. And para naman sa camera, posibleng triple 48 megapixel cameras na yung gagawin nila. Yung telephoto pwedeng maging 5x or 8x and magkakaroon na rin daw ng dual video recording. Wow! Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Sabay-sabay tayong mag-abang sa mismong launch sa September 9 para i-confirm na rin yung mga specs. Gagawa kami ng reaction video para doon. Parang summary na rin ng event na i-share ko sa inyo. So, subscribe and let me know na rin sa comments kung anong tingin nyo dito sa mga bagong iPhones.